Hating-gabi na nang umuwi si Liza mula sa trabaho. Walang katao-tao ang kalsada maliban sa isang poste ng ilaw na matagal na niyang napapansin. Lagi itong kumikislap tuwing alas 12. Sa bawat pagpatay-sindi ng ilaw, tila may mga aninong sumusulpot at biglang nawawala sa gilid ng daan. Pinilit niyang huwag pansinin, ngunit ngayong gabi, tila mas marami at mas malinaw ang mga anino. Habang papalapit siya, narinig niya ang mahihinang bulong, parang nagmumula sa mismong poste ng ilaw. Napalingon siya, ngunit walang ibang nandoon maliban sa malamig na hangin na dumampi sa kanyang balat. Huminto siya sa ilalim ng ilaw. Biglang namatay ito. Nagdilim ang paligid at ang katahimikan ay naging mabigat. Nang muli itong sindihan, napansin niyang may mga matang nakatitig sa kanya mula sa kadiliman. 1, 2, 3, higit pa. Hindi siya makagalaw, tila ba pinakawalan ang kanyang katawan. Sa bawat kisap ng ilaw, palapit ng palapit ang mga anino, unti-unting bumabalot sa kanya. Nang tuluyan ng mamatay ang ilaw, may malamig na hangin ang dumampi sa batok niya. May humawak sa balikat niya, malamig, parang yelo, at hindi niya maramdaman ang init ng buhay. Nang bumalik ang ilaw, wala na si Liza. Ang anino na lamang na hugis tao ang naiwan, nakatayo sa ilalim ng kumikislap na poste, tahimik na naghihintay ng susunod na dadaan.